Sa loob ng presinto, may nakatagong kulungan. Sabi ng hepe, kulang daw kasi ng espasyo. Pero ang suspetsa, diskarte o modus ito ng pulis para manghuthot tagong kulungan sa loob ng presinto. Ito ang istoryang binantayan at inimbestigahan ng ating kabrigadang si Jamie Santos. April 27, pasado 6 ng gabi, kasamang team ng Commission on Human Rights o CHR. Tumulak kami patungo sa isang istasyon ng pulis sa Maynila. Isang tip kasi ang kanilang natanggap na may tagong kulungan ang Manila Police District Station 1. At ang mga nakapiit dito, ipinatutubos daw sa kanilang mga kamag-anak kapalit ng kalayaan. Sisa, ikaw, ha? 3 huli ang dinatnan namin kasamang CHR. Nakaposas ang 3 at nakaupo sa gilid ng mesa. Ayon kay Domingo, kasalukuyang dumaraan sila noon sa booking process. Bakit kayo natatakot? Ha? Protektado namin kayo. Bakit kayo? Drug addict ka ba? Bakit ka nandito? Magkanong tubo sa'yo? Ha? 40 ang tubos. 40 daw ang tubos, ha? Kanino sa babae? Ito yung lalaki. Natatakot Dalawa lang. na kayong Hindi, 40. natatakot sila. Hindi sir, Matulungan tayo oo, sir, kanila. nagtutulungan ako sir. Okay. Lalaban sir, kung meron silang Bakit sasabog ito kung walang apoy? Maya-maya lang, biglang nagtanong si CHR NCR Director Attorney Gilbert Boyser kung may iba pang tao sa silid. Pumatok kayo dyan. CHR! Kitsa kayo. Alios sila. Ito yun. Umalis ka dyan. Oo, buksan yan. Oo. Buhay ito. Ilan kayo dyan? Ilan kayo? Ha? Marami. Yan. Yan. Tingnan nyo yan, ha? Yan. At tumambad ang 9 na individual. 7 lalaki at 2 babae ang nagsisiksikan sa loob nito. Ang buhay ito. Yung anak ko po na yun. Sige lang. Diyan lang kayo. May hangin ba dyan sa loob? Wala po. Walang ilaw. Ganoon na po kayo katagal dyan? Gano'n na kayo katagal dyan? Ilang araw? Ha? 8 araw. Ikaw, ilang araw na po? 8 kayo. Mainit, masikip at walang ilaw. Tanging isang ventilador lang ang meron sa loob nito. Sa init ng singaw mula sa loob, nag-moist ang aming kamera. Sa kwento nila, may punto raw na umabot sila sa loob sa hanggang 20 katao. Dahil isang urinal lang ang meron sa loob, sa mga plastic lang daw sila dumudumi. Nakita siya talagang very below standard siya. Walang hangin, walang bintana, walang kama na matulugan yung mga detainees. Madilim. Hindi sila makakahinga dun sa loob. Kayo yung naiwan sa labas? Opo. Ilan yung nasa loob na Siguro po mga 10 pa po yun, pati babae at lalaki. Pero may lumabas na po kanina. Magkano hihingin sa'yo? Sa akin po, mga sa 50,000 po yun. Wala naman po kami ganun. Ako po, buntis po yung asawa ko. Tapos yung anak ko po, maliit pa. Kaya hindi po kami makapagsalita kanina. Natatakot kami. Napaaka pa nga ang nakapiit na si Grace de Guzman, 44 na taong gulang kay Attorney Gilbert Boyser at humingi ng tulong. Nagtitinda po ako ng sinelas. Nung araw na yung pahinga po ako kasi naglalaba po ako eh. Tapos po, Tinangay nila akong bigla. ano daw pong kaso ninyo na? Wala yung nangyari sa akin. Alam namin wala kami magtutubos kasi wala naman po kami pagtubos eh. Kaya Kung lang hindi daw po kayo makapagbigay ng pangtubos, paano daw po? kukulong kami. Ano kami sa munti sa CCG. Ikinagalit ng CHR ang kanilang nakita. Hindi raw makatao at makatarungan ang sitwasyon ng mga hinuli ng kanilang datnan. Bukod dito, hinahanap ng mga taga-CHR ang police blotter o yung librong kung saan nakarecord ang mga suspect na nahuli ng mga pulis. Pero wala ring maipakitang blotter ang mga taga-MPD Station 1.
Pwede mo po sila magreklamo. In the first place, nung tinanong kita, meron pa bang iba? Wala. Oh, ikaw naman. Wala na tayong palusutan. Andre, ikaw naman. Tinanong kita doon kanina, meron pa ba? Wala na. Oh, pinuntahan mo ako sa kwarto mo. Yung pala, meron kang tinago doon. Ikaw naman. Hindi po kasi yun. Tapos sasabihin mo na, Elpes, hindi nga naka-blatter yung mga yan. Ngayon pa lang po kasi gagawin ng papel yan. Kailan na nga po dyan sa mga, huwag na, ganito na lang. I would rather you keep quiet. Dahil wala na talaga po. Yung whole people there na itinago mo, umiiyak na nga yung mga tao, hindi nyo pa blinatan, pinatutubos nyo po. Aligasyon na lang nila yun. Sige, depende. Allegation na lang nila yun. Oo, sir. Bakit mo itinago dyan in the first place? Sir, kasi for investigation. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mayroon ka palang tinago doon? Kasi yung investigador sir ang may alam sir. Hindi ko naman lahat sir mga asikaso yun sir. Ha? Hindi ko naman sir lahat matututukan sir. Di ba sir? Aligasyon na lang nila yun sir, di ba? Sasagutin naman namin sir kung ano Totohanan yan dahil nandun eh. Inflagrante ka padre eh. Oo sir. Sasagutin namin. Pumipila yung tutubos dyan eh. Sir, saan na nakapila sir? May tutubos ba dyan na nakapila? Malinaw sa PNP Operational Procedures Manual sa ilalim ng Blatter Procedure Flowchart na matapos mahuli ang mga suspect, agad dapat silang naisusulat ng desk officer sa police blatter. Sa Rule 19 din ng manual, ang pagbablatter din ang unang hakbang sa pagre-record ng mga nahuli para masampahan ng kaso. Sa Article 125 ng Revised Penal Code, dapat ma-inquest o madala sa public prosecutor para maimbestigahan at makasuhan ng suspect sa loob ng 18 oras para sa mga nahulihan ng parapernalya na ginagamit sa ipinagbabawal na gamot at 36 na oras para naman sa mga nahulihan at gumagamit mismo ng droga. Pero ayon kay Domingo, hindi naman daw nila pwedeng isama sa kulungan ang mga ito dahil hindi pa naisasalang sa inquest proceedings. Tinanong kita kung meron pa ba? Wala. Sir, kasi alam ko sir, talagang wala nang nakakulong yan sir. Kasi kung ano sir, ditanggal namin sir yung aparador sir. Kasi sir, hindi namin pwedeng ihalo doon sir. Wala pang kaso sir. Ngayon pa lang sir, ipaprocess ang papeles niya. Ikaw naman, iba yung sinasabi doon eh. Hindi nga nyo binablatter yan eh. Aligasyon na lang. Hindi nyo nga pinapiano yan eh. Sir, siyempre wala pang booking sir, hindi pa siya napaprocess yung papeles sir. Nagkaroon ng bahagyang pagtatalo dahil gusto sana ng CHR na isama na ang 12 kataong nasa loob ng tagong kulungan na hanggang sa mga oras na iyon, hindi pa rin nasasampahan ang mga kaukulang kaso. Arestuhin namin kayo, obstruction kayo. Huli namin, may kaso yan. Pero hindi pumayag ang mga pulis ng Station 1. Ayon sa kanila, nahuli raw nila ang lahat ng ito sa kanilang isinagawang one-time big-time operation madaling araw ng April 27. Iisa lang daw kasi ang kanilang computer at iisang investigador na mag-aayos ng dokumento na ipapasa sa piskal pero wala pa rin silang maipakitang blatter sa amin. Pero itinanggi ni Domingo ang mga aligasyon ng pangingikil at pananakit sa mga natakip. Pinaninindigan nitong lehitimo ang kanilang operasyon at hindi totoong ilang araw nang nakakulong ang 12 detainee. Handa raw siyang harapin ang anumang kasong isasampa ng CHR laban sa kanila. Wala naman tinago kasi kung tinago yan, alam ng pamilya nandyan eh. Pero sir, bakit po nakatakip ng cabinet sir? Minaximize kasi namin kasi nakita nyo may mga nakalagay na fines doon. It's their word against our word. Lalabanan na lang namin. Kung sinasabi nila na nahuli sila beyond the reglementary period of the police, aligasyon na lang nila yun, di ba? Basta kami, we will enjoy our presumption of regularity in the performance of duty. Saan masasabi niyo sa sinabi ni attorney na dapat pagkahuli, i-medical nyo, ilalag po? Gano'n naman ang ginagawa. Kaya lang, meron pa lang kaming 3 pinoproseso. Siyempre, dumating na kayo, 12 yun. April 28, agad sinuri ng hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO na si Police Chief Superintendent Oscar Albayalde ang nasabing kulungan. Tinanggal na rin niya pansamantala ang 12 pulis at maging hepe nila na si Domingo sa Station 1. Matapos ang isang araw mula ng maaresto, na-inquest o nakasuhan na sa piskal ang mga nasabing suspect. Well, unang-una yung sa amin sa regional level, of course we do not know that, no? Hindi not until now na pinuntahan natin. Isa pa sa umuusbong na argumento kung iligal nga ba o legal ang nasabing kulungan. Ayon sa Republic Act 9745 o Anti-Torture Act of 2009,
Dapat nagsusumite ang mga police station ng listahan ng kanilang kulungan sa Regional Office at Commission on Human Rights. Sa nakuhang listahan ng aming team, hindi kasama ang maliit na kwarto sa likod ng cabinet sa opisyal na naisumite ng istasyon sa kanilang regional office at CHR. Diniin naman ni Domingo na hindi nga ito matatawag na detention facility. Isa lang daw itong staging area kaya hindi raw ito nasama sa opisyal na listahan. Sa katunayan, sa aming pagbalik, ang inabandonang silid, nilagyan na nila ng karatulang temporary staging area. Pero nang dumating ang aming team at CHR noong April 27, walang nabanggit si Domingo na mayroon siyang staging area sa likod ng cabinet. Dinanayin niyo po daw na wala pong nakatago. Kasi pinaprocess pa lang po doon yun eh. Pinaprocess pa lang doon yun eh. 'Di ba? Wala naman tinago kasi kung tinago yun, alam ng pamilya nandiyan eh. Sir, pero sir, normal po na mahabang isa-isa po nating iniimbestigahan nasa lockup area. Ay, oo, kasi hindi sila pwedeng isama pa sa regular jail dahil hindi pa sila inquested. Mina-maximize lang po namin yung budget namin. Nakita nyo naman po, ang liit-liit ng opisina namin. Pero sir, bakit po nakatakip ng cabinet, sir? Minaximize kasi namin kasi nakita nyo naman may mga nakalagay na files doon. Inalam ng aming team ang background ng na-relieve na hepe ng MPD Station 1 na si Domingo. Nagmula siyang hepe sa MPD Station 6 sa Santa Ana, Maynila, bago nalipat sa MPD Station 1 sa Tondo. Halos mag-iisang taon pa lang siyang hepe rito. Sa kanyang dating duty station sa Station 6, inimbestigahan na siya ng CHR dahil siya ang hepe o leader ng operasyon noon sa pagkamatay ng isang di umanong drug courier at 20 taong gulang na scholar na si Jefferson Bunuan na di umano nanlaban sa mga polis. Inimbestigahan ito ng PNP Internal Affairs Service o IAS pero mapanghanggang ngayon hindi pa lumalabas ang resulta ng investigasyon. Pero kinilala din si Domingo ng NCRPO dahil sa agaran niyang pagkakaresolba at pagkakahuli sa ilang suspect na sangkot sa ilang kaso. Isa na rito ang pagkakaladkad ng isang babae dahil sa riding in tandem noong nakarang April 6. Sinubukan naming kunan ng panig si Domingo patungkol dito at sa iba pang akusasyon laban sa kanya, pero hindi na siya nagpaunlak ng interview. Kinapanayam namin ang hepe ng NCRPO na siya ring nakakasakop sa Manila Police District, si Regional Director Oscar Albayalde. Mariin din niyang tinanggi na secret cell ang nasabing kulungan sa halip, isa raw itong staging area. Bakit po yung staging area tinakpan po ng cabinet? Ang reason naman niya para iharang yung cabinet, unang-una para hindi makatakas yung naaresto. Kasi kapag natakasan ka ng naaresto mo at nai-report mo na yan sa higher headquarters, yan ay panibagong kaso laban sa'yo. Serious neglect of duty yan. Kasi ang pinaka-minimum na sanction sa'yo is suspension. So ito ay paraan siguro nila para hindi makatakas yung kanilang nahuli. Sir, normal po na late entry? Yes, basically kung hindi mo nga na-blatter, it's not really necessary yung mga ganong klaseng operations. What is important there is kailangan na-report mo siya sa spot report, a formal spot report. It need not be written on the blatter, pero kailangan meron kang spot report doon. Kapag wala siyang spot report at wala pa siyang blatter, then may problema. What is more important there is the spot report, the written spot report, not the blatter actually. Malinaw sa PNP Operational Procedures Manual sa ilalim ng blatter procedure flowchart na matapos mahuli ang mga suspect, agad dapat silang naisusulat ng desk officer sa police blatter. Sa Rule 19 din ng manual, ang pagbablatter din ang unang hakbang sa pagre-record ng mga nahuli para masampahan ng kaso.